Hallelujah. Are we excited to worship Jesus in this place? Yan. Kung excited kayo, tatayo tayo. Yan. Let's all stand up. And then kung katabi mo ay isang daddy, sabihan mo siya ng Happy Father's Day. Lahat tayo magsasaya. Are we excited? Ay, hindi ko masyadong marinig. Excited ba tayo? And at count of 3, isisigaw natin ang pangalan ni Jesus. 1, 2, 3. Come on, let's worship Jesus in His life. Ginagalawan sa buhay mo ngayon, may katiyakan. Huwag mag-alinlangan, tumawag sa Kanya. Siya ang kasagutan, mapagkailanman. Sabay-sabay! Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Ikaw ang kailangan sa buhay ko ito. Walang pangangamba, ikaw ang pag-asa. Sa'yo lang natagpuan, tunay na kagalakan. Hindi mapapayaran ng kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapili ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapili ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Together, let's declare this. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, 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 kay saya-saya ng buhay. Come on, church! Pagkasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay. Pagkapiling ka. Yes, Lord! Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad. Come on, church! Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay
We thank you for your great love for each and every one of us. We praise you, we glorify you, for you alone deserve all the praises. All power, dominion, blessing belongs to you alone. And so right now, church, come on, let's just say our song of adoration to our loving Father. How we love you, God. How we love to sing your praises. Hallelujah. How great is your love for me, that you gave up your Son for me. Now I am alive and free. Father, I love you. Father, I love you. Your love made a way for me. Into me, you see. You love every part of me. Father, you love me. Father, you love me. Oh, the love of my Father is deeper than any love I know. Oh, the grace that He shows me, His love overwhelming, this I know. The love of my Father. Your love made a way for me. Into me, you see. You love every part of me. Father, you love me. Father, you love me. Oh, the love of my Father is deeper than any love I know. Oh, the grace that He shows me, His love
cross and lift our voices to our Abba Father. Undenied, unfailing, undefeated, unchanging, all in all, victorious is the love of Jesus. For you to the cross, when all hope had been lost and no power can stand in the way. Everyone, let's sing of His love. Of your love, higher than the heavens, stronger than 1,000 seas. Your love, constant through the seasons, closer than the air I breathe. Unrestrained, unrivaled, unashamed, unbridled, all in all, invincible. God, your love will never fail. For you took the cross when all hope had been lost, and no power can stand in the way of your love. Your love, higher than the heavens, stronger than 1,000 seas. Your love, constant through the seasons, closer than the air I breathe. We sing of your love, higher than the heavens, stronger than 1,000 seas. Your love, constant through the seasons, closer than the air I How strong, how awesome is our God. I stand in awe of the never-failing love of Jesus. How great, how strong, how awesome is our God. I stand in awe of the never-failing love of Jesus. Let's lift our voices. Come on, church. That's it, lift your voices. Your love, constant through the seasons, closer than the air I breathe. How great,
Our Father God, today is another word of your goodness, of your faithfulness. You're amazing, God. You're awesome, Lord. There's no any other God we've known who is loving, whose love is far greater than we know sa tibuok kalibutan, Father. That's why today we are here to thank you, O God, because you have allowed us once again, Lord, to praise and worship you in spirit and in truth. Father, thank you because for the past week you have been our protection. You have preserved us. You have provided for us. And you have promoted us, O God, especially sa among mga workplace, sa among mga trabaho. And Father, right now, we just declare how awesome you are in our midst. Father, today, among nahinumduman ang among country. Lord, there's so many issues, mga problema sa among nasod, O God, but we know that you love the Philippines and you love the Filipino people and all the peoples in the world, Father. And thank you, O God, because we are just free, Lord, to assemble together, O God, and hear from you once again, O God. Your word will be powerful this afternoon. Lord, you will again have another revelation, O God. And Lord, you bless your mouthpiece, your servant, O God, so that I will speak with power and authority, O God. And we invite your Holy Spirit to be in our midst this afternoon. Lord, we give you all the honor and glory in Jesus' mighty name. And all of God's people will say, Amen and Amen. Can we give a loud clap offering for God? May mga hapon sa tanan. I am Pastor Loloy. I'm one of the leaders of this church. I would like to invite yung mga nasa likuran pa. Okay, you can have, marami pang mga upuan dito sa harapan. Okay? Sinong first time pumasok sa facility in this church? Meron ba? Can you just raise your hand? Because gusto naming ma-acknowledge po kayo. Okay, welcome. Andito, may dalawa tayo. Saan pa? Dito meron. Okay? Oy, mayroon dito. Okay? Parang may nang palakpak natin ngayon. Yung usual na palakpakan natin, no, para sa kanila. Okay? Hindi kasi accident na nandito sila ngayon. Dito, meron? Meron din dito? Darating pa? Ay, meron isa doon. Kaya another clap offering for God. How about dyan sa taas sa inyo? Meron ba dyan? Okay? Meron? Okay, paakyat pa siguro. But anyway, palakpakan natin si Lord. Okay, sa ating mga new friends ngayon. I know that you will not go out from this place, no? Na walang pagbabago po sa ating mga puso. Okay. So, ano muna tayo ngayon, no? Sa ating series. Kasi ano pala ngayon? We are celebrating our fathers. Sana mga fathers natin. No, okay, andito lang tayo. Para sa inyo ito, mga daddy. No, sinong tinatawag na daddy ng kanyang mga anak? Pwedeng tumayo kung daddy ang tawag sa inyo. Sige, tayo daw kayo. Yung kung daddy. Ayan, dito. O, isa lang ang nagdadayos sa likuran. Okay? Ayaw patindugan ng ulitawo pa, kamo, Jod. Okay, pwede nang umupo? Salamat po. Kinsay ginatawag nga papa? Pakitayo. Papa. Mga papa. Ayan, marami. No? Sige, ang uban, no? Grandpapa na. Okay, thank you very much. Oy, sa taas po, no? Apil mo diha. Kinsay ginatawag nga tatay? Tatay daw. Tayo. Itayo niyo ang bandera niyo. O, si Kuya Reggie, o no? Si Kuya Pites, no? Dito, mga tatay, yan ang mga original talaga, no? Okay, daghang salamat, mga tatay. Mga airpods.
Siguro ka ng mga chuy-chuy yan ng mga anak ba? No, halata kayo mo nga mga chuy-chuy kayo mo. Na yung mga airpods direct, tawag sa inyo ha? Okay, wala. Okay. And many other, mayroong mga dada. No? Sinong tumatawag sa kanyang daddy na dada? Mayroong mga papsi. Okay? Papsi. So, napakaraming tawag. So, ngayon, this is our day. Okay? Hindi tayo maglalaba ngayon. Okay? Hindi tayo mamamalansya. Holiday natin. Siyempre, nandito tayo sa church ngayon. May ano ako sa iyo na facts about fathers. Siguro hindi natin alam ito ngayon, malalaman na natin. No, facts about fathers. Yung fathers daw or husbands are stressing wives more than children. Totoo ba yan? No, nakaka-stress ba tayo? No, okay lang daw yung mga yung mga anak natin, pero mas nakaka-stress daw tayo. Ewan ko kung totoo ito. Kasi yung wife ko, sobrang stress. Okay? Pangalawa, survey. Accordingly, it's easier for dads to make babies fall asleep. Kinsay nagapa itong gagmay pang atong anak na ginapatulog nato. Okay? Ginakanta-kantahan nato. Ako sa una si FF, no? Siyempre, may example, dyan na ako na siya. Kantahan ako na siya mga Jose Marichan. Deep in my heart. Niya karon ginaaway ko niya. Grabe siya. No? Kasi, napay gingon diri, why dads are more fun? No? Mas katawan ang daw na mga dads. Okay, kamudi as taas. Okay? Ingon daw, dads, because dads tend to behave like their kids. Mura po daw sila, masubra pas mga anak, di ba? Yeah, di ba? Attorney, no? Siguro, ananao ni attorney si Denny. No, ingana daw ta, mura po tag, subra pa ta sa atong mga anak. That's why, mas ganahan daw, pasensya na kayo mga mami, ha? Araw namin ngayon. Okay? Kayo, maghintay kayo sa araw ng kagitingan. Okay? And then, they act like more than a friend than a caregiver. No? Parang mga friend lang talaga tayo ng ating mga anak. Okay? Kaya, maganda. No? Mas close daw sila sa atin. This attribute helps dads mingle well with the child and enjoy the other activities. At saka lalo na pag ang daddy ang naandyan, sige na, kain ka lang dyan ng mga junk foods. Kahit ano. No? Kain, basta anong gusto mo. Pero ang mga nanay, di ba? Sige lang ka di sweets na pog ka. Parat na pog kayo na. Okay? Napod. Isa pa, they act, unsa tawag ani, maskin maghugaw-hugaw. Okay lang na sa mga dads. Bulingit kayo ang anak, nagdula sa kanal, okay lang. No? Ituklod ba na siya? Okay lang yan sa mga dads. Okay? And then, play as they want, kahit gabi na. Okay lang yan sa mga dads. Okay? So, playing with dads is similar to playing with friends. Kids find their fathers to be more fun, sorry moms, than their moms. Sige, palakpakan natin mga daddy. So now, bago tayo magpatuloy, I will call for some of our kids. Mas younger generation ang tatawagin ko ngayon. Because if you have remembered, no, yung unang tinawag natin, nung nag-preach tayo about daddy, mas mga, mga adult na yung mga tinawag na mag-speak. Ngayon, I will be calling Danny. No? Okay ga? Speak something for your dad. Pero pag-ingat lang, basig kasuhan ta niya. And I will call mamaya si Pat-Pat. Okay. Good afternoon, church. I am Daniel, and I am 10 years old. As some of you may know, I am the daughter of Joel John Humalon. You may also know him as Junjun or Bonot. You may also know that
He is a very good lawyer, and that's why I want to be a lawyer when I'm older. I look up to him because he's very good at his job. He also jokingly says that I could be a good lawyer because I'm quite aggressive. He also taught me most of the things I know, like guitar, piano, and basketball. Although he can get angry at times, I know that he loves my siblings and I. I know that he's only disciplining us because he loves us. He is a very good provider for my family, and he gives us what we need when we need it. I know that he loves my mother, brothers, and I very much. That's all I have to say, church. Happy Father's Day to you, Daddy. My goodness, guy, your English is good. Yeah? But you know, I need cash today. Okay? Daddy? And tawagin natin si Patpat. Si Patpat ay anak po siya ni Pastor Bones. My goodness, very beautiful. English only, Daini. So, good afternoon, everyone. I am Patricia Alexi R. Sevilla, 18 years old. Panganay na anak ni Pastor Bonds and Joy Sevilla. And I would like to start my message with this quote. A good father will leave his imprint on his daughter for the rest of her life by Dr. James Dobson. So, I grew up in a home with a dad who loves to cook, sing, and has the best hagok and bunal in the world. And I could still vividly remember when I was a kid, Papa would let us enjoy a bubble bath on a planggana and would always prepare us a hot champorado for merienda. And I grew up seeing him in the church, singing and serving the Lord in so many ways. Of course, he did not forget his role as haligi ng tahanan that would discipline his children at home. Dati, tong sige pamigdagan-dagan o kiat ni Pao Pao sa church, I know na naadjud ni kapalit pag uli. And I could hear my dad's voice in my head saying, mag-usap tayo pag uwi sa bahay ha. And katong usap, naada ito'y freebie na piti. Pero thank you Lord kay nakasurvive ko. God bless na lang sa akong mga igsuon, si kay Prince o kay Sam. Ay kabala ka kay upat namin mamunal sa inyo ha. Moreover, there are lots of things that I love about my papa. Number one, talented. Siyempre, hawod mo kanta, and na-mention po niya na kabulo po daw siya musayaw sa unang panahon. Okay. Number two, tinapay enjoyer. Naatoy time na namalit may tinapay sa Arby's Bake Shop. Tapos ni Ana ko sayahan na, hala, kasarap pala ng star bread dito sa sa Arby's, malambot, tas mainit pa. Tapos, after ato kay every time na maguli siya from work, gadala siya tinapay. Char. Tapos, ang sa napul, ano lang ko sikaw ng star bread. Number 3, power. Power magluto, power manggitik, power mamunal sa una. O power lang kaayo kay abi na ko enough na ang 2 beautiful children. Pero wala ko na-inform na kuan di ay 2 raised to the power of 2 de yung nais. 2 raised to 2 equals 4. Okay. Kidding aside, I am very thankful that I was raised by a godly father who will always have my back. I love you and happy Father's Day, Papa. Okay. Ganyan ka pala, Pastor Bones. Hindi ko akalain, may pabutan-butan lang dahil ka dari simbahan.
Okay, thank you so much, Danny. Okay, I really appreciate the verbosity of your English speaking. Okay. And Pat, your joker man dahil ni siya, no? Okay? So, Pat, murag si Papa ni mo, kamanghuran sa inyo ang tanan. Okay? Palakpakan natin si Lord sa ating mga, So, those are, okay, mga memorable, no? Na hindi makakalimutan ng ating mga anak, no? Para sa atin mga daddy. May mga, di ba, noon, may mga, of course, may mga bad memories din. May mga hurtful, lagi ka na labi ng pitikan ka. Naku, ako, sanay kayo ko ana sa una. No? Actually, siguro I heard Tora mention nga, I really hate nga na ay tanom nga bayabas sa among balay duol. No? Pero every time we transfer, no? Bigla na lang may mutubo nga bayabas sa among balay. No? Mutoy pangbunal sa akong papa. Munang na pastor na karon. Okay? So magpasalamat ko ato, no? So one thing is clear right now, that fathers really have strong influence, even lasting impact, no, on children. Okay? So kung ganito kalaki influence natin, mga tatay, mga daddy, mga dada, okay, mga airpods, no, kailangan we should father well. We should father well. Dapat may modelo, no, or pattern tayo to follow. Okay? So we should father like our heavenly Father. Kaya ang title ng word, tagal introduction natin. Okay? Kaya ang title ng word natin is Year of Transition, Father like the Father. So, wala namang perfect father. So, narinig nyo, di ba? Wala talagang perfect sa kanila. Okay? Pero we have a perfect Father. We have a perfect God. Okay? Siya kasi ang model natin. So, we can learn we can learn from God about our being fathers or about fatherhood. Kasi hindi lang naman talagang physical or biological ang pagiging father natin. Ang purpose natin sa mundo, hindi lang pagiging biological fathers, much more, no, magiging spiritual fathers tayo. So we have here 5 areas where we can learn, okay, to father. We can learn fathering from God, our model, our perfect Father. So we'll read Genesis 1:28. Ano ang sabi dyan? God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. So paano mag-father si Lord? No? Maganda tayo kasi may sample na tayo, may example na tayo. We as fathers, sabi nga kanina, we are very far from perfection. Anong sabi dyan? He blessed them. He blessed them. And said to them, okay, He told them what to do. And that is to be fruitful. And that is to rule. So, He communicated well. Klaro kaayo ang dating. Okay, di lang kay mamitik dayon, maski walay klaro. Okay? So, number 1 is we father like the Father when we communicate well. Okay? No, itong mga new gen natin, no, galing mag-communicate. Kita sa una, murag mas ulawon pa ta sa ilaha. Okay? Ako sa una pakantahon ko, kay murag kabalo man jud ako mukanta, pero grabe ang kurog sa microphone. Ay wala pa day mic sa una. No, diri day. No, walay hadlok jud me. No? So we cannot sing well. Nya kanipod, no, we cannot communicate well. Ito daw kuminsan ang kulang sa daddy natin. Hilumon kayo. Isang istorya lang. Parang mga macho kayo ba? Ano nangyari dyan? Di ba? Ganun lang. Kung mo istorya, diretso dayon.
Kung di gani ka kapasa sa imong exam karon, di na ta mag-ilanay. Nga anak ko nimo, ay nga daddy ko nimo anak ta ka. Ingana ta di ba as daddy? Kaisa lang istorya damo kay itong atong Ilonggo nako nga Brad, Jack, damo sugilanon damo mali. So isa lang ka istorya. So nag-exam ang anak. Nak, kumusta mo exam? Ingon ng anak, who you? Nabagsak yun di ay. Kaya ingon mo siya nga way ilanay, di, who you? Unya ingon na po siya, unsa? Kumusta? Okay lang, friend. Di naman kata mag-ilanay. Okay? Ingana ta mga dad. So sometimes daddy naman, nag-explain din naman kayo. No, take time to communicate. Do not believe na meant tayo few words. Marami tayong sasabihin sa ating mga anak. You see, our God is always communicating. But the problem is, are we also listening? God communicates us, di ba? We do the devotional. Okay, we do the reading, no, the meditating of our Bibles. Si Lord, nag-communicate siya. Even, He communicates, no, through His creation, through nature. Ang sabi dito, since the world was created, people have seen the earth and sky. Through everything God made, they can clearly see His invisible qualities. He communicates. Pag nakikita mo lang yung sky, oh, there's an airplane. Okay? Nagko-communicate si Lord. Nakikita mo yung sunset. Nakita mo, ang ganda pala ng sunset. So, meron din palang mga magagandang endings. So, He communicates to us. Okay? His eternal power and divine nature. He is speaking through His creation and He is waiting for you to listen. Okay? So He speaks during storms. He speaks during the malalakas na wind. He speaks during earthquakes. Di ba pag nag-earthquakes, makasinggitag, Lord! Tabang! Di ba? Kasi nakikommunicate si Lord sa atin. Okay? He speaks to us when we are sitting under a tree. He speaks to us, no, in many ways and in various places. But ang sabi ng, more than that, ang sabi ng Hebrews 1 and 2, in the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. Verse 2, but in these last days, He has spoken to us by His Son. He has spoken to us by His Son. Okay? Through our Lord Jesus Christ. Okay? Ang sabi nga dito, it isn't so much that Jesus brought a message from the Father. He is the message Himself from the Father. Okay? So the idea is that Jesus is far more than the latest or the best prophet. He has revealed something no other prophet could. So God did not fail to communicate. So we must learn to communicate frequently. Dili kay usahay lang. Okay? Dads, di ba? Pag-abot sa work, kapoy, di ba? No, dagan mga extra nga ginakuanta. Diyan, kung natay mga sports, no? Ako ang sports na ako, no, bowling, no? Ganahan di ko mag-bowling. Okay? Kinsay mga sports na ito mga dad? Kinsay mga sports niyo halimbawa? Pastor Bones. Ha? Eating. Humble jud kayo ni si Pastor Bones. So, guys, fathers, we cannot be detached from our children. Communicate. Without communication, lisod yun. So let's ask ourselves today, okay? Ganito ba ako? Do I communicate? Kayo lang din ang makakasagot niyan. So a father's words are powerful and often define the course of a child's life. Lack of words leave children lost or without direction. So sabi nga in Genesis 1:28, He blessed them. He blessed. So ano ba ang kadalasan sinasabi mo sa anak mo? Okay?
Dapat mga words of encouragement. Hindi naman laging reprimand. Of course, pagka meron ding mali, mag-reprimand din tayo. Okay? So sa maganiya, dilidan mo ingon nga, magkalimtanay na lang ta. No? So, anong words ba ang sinasabi mo that your children will always remember from you and will keep it from their heart? Is it positive words or mga negative words? Okay? So, hindi nila makakalimutan yan. Kaya nung maliit pa si FF, no, gipalo na ako siya, kanang isa lang gud katukog. No, gamay pa kay na siya leg sa una. No? Gipalo na ako, tapos nalakra da ito, no? Dako kayo, nagburot. So nang nasuko na pugo, hindi pa nga ako nakakapag kanang full force akong suko, hilak dayon siya. Noon gani, nipalo mo ako dito. Naglakra talaga. No? Ganyan, no? Hindi makakalimutan ng mga anak natin, yung mga physical pains nila. But you know what? It will just heal in time. No? A broken heart, a crushed spirit may remain for a long time and only finds healing in the Lord. Kaya ngayon na-heal na yan siya, naka-encounter na siya. No, naka-encounter na rin ako. Okay? So, we have failed in many ways, Father. Tanggapin natin yan. Di ba, mga fathers? And to the young fathers, no? At saka yung mga fathers-to-be, no? Saan ba si Kuya Rap? No? Mga fathers-to-be, naka-advance na ni para sa ato karon. To father like a father in heaven, he should be our model. We should communicate well. Palakpakan nga natin si Lord. Second, we father like the Father when we are a good provider. No, napadyo'y dugang and give even ourselves. You see, kahit daw, sino bang mga asawa dito na mas malaki ang income? No? Over their husbands. Okay. Wala? Walang mas malalaki? Oh, si Ate Kring-Kring daw, mura pero dili. Oh, humble po si Ate Kring-Kring, no? Okay? Merong sinabi dito, may mga husband iniwan ng asawa dahil walang trabaho o kulang ang sweldo. Totoo ba ito? Luuya sa mga husband, no? Pero walang asawa na iniwan ng husband dahil walang trabaho. No? Sana all. Wala, Jude. No? Ang mga fathers lang. Okay? So, totoo ba ito o joke? Baka totoong joke ito. Okay? Luke 11:11-13, ang sabi. Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Okay, grabe ning amahanan eh. Hindi mo mahadlok sa snake. Okay? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion. Okay? If you then, though you are evil, grabe no, diretsahan yun si Lord. Okay? Know how to give good gifts to your children. How much more your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him. Okay? You know what? This is the climax of Jesus' teaching on prayer. Nag-teach si Lord ng prayer that if you will ask, and if you will seek, and if you will knock, He will give. He will give you. No? He can fulfill it. No? Bibigyan ka niya. But you know what? Ang sabi dito, He gives something far greater. Sobra magbigay si Lord. Anong sinabi dyan? He gave us the Holy Spirit. So kapag nagbigay si Lord, unlimited. You see what? Makalimit ba tayo to what the Holy Spirit can do to us? Ano ba ang Holy Spirit? He is the one who guides us. He is the one who inspires us. He is the one who teach us, who enlightens us.
Lahat-lahat ng mga mabubuti, binibigay ng Holy Spirit sa atin. Kaya unlibag bigay si Lord, unlibag provide si Lord. Okay? Hindi tulad sa atin kung minsan, tao lang tayo, kung magbigay tayo, for convenience lang. Na isa, ihatag niya ang ihang gugma. No? Ihatag na ako, no? Mamahalin kita sa ngalan ng pag-ibig. Pero sa bugas, di ko pasalig. Grabe namang hatag. No? Basta tungkol sa gugma lang, pasalig siya. No, walay bugasa eh. Grabe, iba talaga si Lord, no? Greater pa ang binibigay niya. Okay? Kinsay mo to aning, no, ako na ning istorya dito sa among training. Bisag saging basta kabalo mo ana. No? Basta stampil ko lang. Bisag ginamos, basta, unsa? Ang gugma timuos. No? Ang mutuo, pasmo. Sige, tuo lang mo. No? But you see what? Tayo, mga daddy, we can provide. Dapat mag-provide tayo. No? We provide for food, clothing, shelter, and good gifts. But huwag kalimutan, the most important of all, we should also give them ourselves. Ourselves. Tayo mismo. Sarili natin. Okay? So in verse 13b, sabi dito, God's ultimate provision is giving Himself. So fathering like the Father requires that we give ourselves to our children. Ibigay natin, no? Kahit mabigay na pala natin ang lahat, kung hindi talaga yung sarili natin, because they also need their emotional needs, and of course, spiritual needs. Fathers, we are the priests. We are the pastors of our family. Kailangan tayo ng mga anak natin. And because of that, courage, curiosity, and self-confidence are some examples of the valuable qualities that children can learn from their father's figure. Father, mga amahan, children who grow up with good role models in their life, like an engaged father, okay, often show less negative emotions, uncertainty, and fear. May mga studies kasi that show, no, that actively involved fathers positively influence the early childhood and development, no, and school readiness. Children who grow up with a positive paternal relationships, ang sabi dito, are 43%, mataas no, more likely to earn A. A daw ang grado. Kapag naandyan ang father engaged, direct na nakikipag, no, sa anak, no, nakikipag salamuha, no, ang mode, ang pagka-father niya sa iyahang anak. Pero may isang daddy nagtanong sa anak niya, "Nak, unsay meaning aning F sa imong grade?" No? Ingon ang anak, fasado na pa. No? Ingon po ang daddy, ay, abi na kog perfect na. You see, basta engage nga amahan, no? Inga na ilang mga istorya. No? Maayo pa kugon. Joke. Okay? Abi niya perfect, no? Okay? So in school, 33% less likely to repeat a grade than those without engaged dads. So I have a testimony, no. Nung months old pa si F, mga 6 months old. Pila ka na karon ga? Ay, okay. Bawal pala yan. 6 months old pa siya. Alangan, kinsa may aking kuwan, di akong anak jud, no? Noong 6 months old pa siya, or 7 months, I got sick.
nagkasakit ko. Okay? So, and I was advised na, or ako lang nag-advise sa judge akong sarili because hindi ko na kaya. No, na mag-indefinite leave ko. Nag-teach ko sa una sa, nakahinundong mo atong Colegio del Espiritu Santo? Oh, holy kay ko dito nga teacher. Kaysa pangalan pa lang dahan. No? Fitmart na karon. Okay? Colegio del Espiritu Santo. No? And my wife was a nurse dito sa MSU. Okay lang naman ang income namin. Okay? Yung income ng wife ko para sa aming family, yung income ko sa akin lang. Okay? So, pero nagkasakit ako. Akala ko sa sakit ko na yon, I will not make it. Kasi grabe, buong katawan ko, no? I can remember, no, na si Tora, ginagpag-prayan ko niya, gina-rebuke niya, no? Si Toro, nagato pa mi sa alabel, no? Hapit pa mi nito o sa kanang unsana, kanang mga bakus-bakus din rin, no? Ay mga lana-lana din, no? Kay nganong si Doktora Adarna, may nga say, you're a very healthy man. But why is it that I'm not feeling well? No? May sakit jud ko. No? Maskin unsaon gyud, na jud ko'y sakit. So, uso noon ang mag-abroad ang mga nurses. At sabi ng wife ko, mag-abroad ako. Kasi lahat sila doon sa mga nurses sa MSU nag-abroad. And you know what? I said, yes. Alam niyo bakit nag-yes ako? Kasi in case I will not make it, no? I will not make it, at the CFF, meron pa rin magandang kinabukasan kahit wala na ako. Kahilak man sa tayo. Sir, naghilak diya, sir ba? Yung ba yan mo, mahilak ka. Mukatawa maninoong ka nga nasakit ko. Okay? I sacrificed my comforts. Di ba pag nagkasakit ka, gusto mo talaga ang asawa mo, nasa kilid mo, naalang diya, nurse pag yun siya. And then, grabe ang akong ginabati, ay feeling well dyan ko. And then, lumipad siya. Grabe ang ano na yun. Dili itong aswang nga istorya, ha? Lahi itong aswang. Okay. Kamu ba? Kana lang jud yung may numduman sa mga preaching. Okay? So, para sa akin, that's a way of giving myself in favor to my daughter, in favor to my family. Okay? So kayo, you also have your own story. No? You sacrifice yung mga dapat sana para sa iyo. And praise God, no? Naapadi ay gyapon ko. No? God healed me. Although naalang gyapon ang akong pero di ba sabi ni Paul, gusto siguro ni Lord that in my weakness, no, I can, because the more weak you are, the more the power of God will work upon you. And praise God, nasa ministry na rin ako ngayon. Okay? So that's giving, no? A way of giving yourself, no, to your family, to your children. Hindi lang ibigay mo yung mga material things. You give yourself. You give your time. Amen ba? Amen. Palakpakan natin si Lord. Number 3, we father like the Father when we set boundaries. No? Naay mga boundaries pod. No? Kanang imong balay, di ba? Naay boundaries sa imong silingan. Okay? Ang buot pasabot din, Genesis 1:16-17, and the Lord God commanded the man, you are free to eat from the tree, any tree in the garden, but you must not eat, no, from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat of it, you will surely die. That's what we mean by boundaries. So naay dili ipahimo si Lord sa atua. Because God wants also, no, our obedience.
Sabi nga ng story kung sinong mga lahing Chinese dito. Kung Chinese pa daw si Adam at si Eve, wala daw sila kasala. Kay nga naman. Okay? No, si Mika, no, may pagka-Chinese pala ito si Pastor Chito C, mga Chinese ni. Kay nga naman, ang halas ang ilang gikaon, dili ang apple. Pero dili naman Chinese ang kusog mawag halas kita pod, no? Katilaw ba ako og sawa, no? Yeah. Sarap man din, no, kayang snake. Pero kay giapil ang panit na apay makita to mga color niya, murag. Okay? You see, Adam was lavishly ang sabi dito. He was provided well. No? Lahat na nasa garden. Ando na ang mga plants, mga gulay. Ando na ang mga fruits. Okay? Dili para sa tuwa, dili naman jud lang sigig pangayo og kamunggay sa silingan. Si Abraham na ando na sa kanya lahat. Everything was provided. Good food, safety, no? Garden house pag yun. Di ba kung may mga garden house tayo dito, parang rich tayo? Okay? Ganyan si Adam, no? Si Adan sa una. Bisaya man to si Adan, oy. Sige. Si Adan. And best of all, binigay niya si Eve. Naandyan sa kanya lahat, lavish. No? One day, no? Nangyari nga yun. Okay? May story daw. One day, God asked Adam, no? So sabi niya, Adan, ano ba nangyayari dito sa garden, no? One day, gandang araw. May ulan-ulan siguro. So, sabi ni Adam, pretty good, I guess, Lord. Okay lang. And then, sabi ni Lord, murag na kay gina-hold back ba? Na kay ginatago? Unsa may mga questions niyo? Do you have any questions? May problema ka ba? Sabi ni Adam, well, Lord, why did you make Eve so beautiful than me? No? Ingon si Lord, so you would enjoy looking at her. Di ba? Itong asawa, ganahan kita magtanaw-tanaw, di ba, love? No? Pero niya sa balay, ingon na po si Adam, why did you make her skin so much softer than mine? So ingon si God, so you would enjoy touching her. Di ba? Yung mga babae natin, no? Mga soft ang mga nila, mga skin. Siyempre, gabutang mga lotion pod. No? And then, sabi ni Adam, Lord, why did you make her smell so much better than me? Sabi ni God, so you would want to be around her all the time. See, nagsuko na si Lord ba? See, Adan, I made Eve just for you to make you happy. See? So tayo mga fathers, no? Pasalamatan tayo sa mga wife natin. Kung tabi natin, pasalamatan yung mga asawa natin. Okay? Fathers Day karon, pero pasalamatan natin sila. Oy, kamong mga single, ay magtanaw-tanaw pod. Pero last question ni Adam, but Lord, nga naman, nga himo man siyang gihimo nga murag, medyo slow ba? Di kasabot ka nun. Medyo mahina. Gwapa lagi pero mahina. Ingon si Lord, aron mahigugma siya nimo. See? Grabe, lavish kayo ang kuha ni Abraham. Okay? Bigay ang lahat ng mga luho. Pero ang sabi dito, nag-set po si Lord of boundaries. Ayaw kauna na. Because the moment you will eat that, no, you will surely die. They did not die a physical death, a spiritual death. Kaya tayo, makasalanan tayo ngayon. And they have been cast away from the presence of God. So how are you setting boundaries to your toddlers? May mga boundaries din tayo.
Ang sabi ng Proverbs 22:6, train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. So trainable pa siya. Kasi mag-cute lang yan, kanang yung maliliit pa, cute lang yan tingnan, no? Kung bad boy, kung maliit pa, pero pag lumaki na yan, bad boy, hindi na cute yan. No, acute na yan. Okay? Na ay mga anak nga magtubag-tubag na sa mga ginikanan. Di ba? Na inahan nga sige limpyo dito, suko siya siyang anak-nak. Wala ba ka na ulaw din ha? Sigog pang limpyo din niya, ikaw sig dula-dula po din ha? No, kinsay mga inahan ngay nga na? Ha? Oh, walay mo amin. Diri sa taas. Okay? Ingon bitaw yang anak, gitubag. Kay wala na train tong gamay pa. Ingon yang anak, nay, mas makaulaw-ulaw gyud kung ako ang naglimpyo diha, nya ikaw nagsigig dula-dula din he. Tinuod pod. So, sige nanay, kamoy pagdula-dula diha kung di ba mo mamatay sa kaulaw na. Okay? So ganyan, cute lang yan, no? Pag maliit pa. Okay? So we should also put boundaries na kailangan meron din silang talagang hindi gagawin kasi hindi nakakabuti sa kanila. Amen ba? Amen. So, number 4, we father like the Father in heaven when we pursue to restore relationship. Hindi maiwasan ang samaan ng loob. Di ba si Patpat, sumama yung loob kasi si Father, no? Mamitik na yun. Okay, buutan lang din sa tanawon diri church, no? Mamitik po di ay. Okay? Mailang kay nakalimtan na to ni naka-survive. Okay? Biro mo, grabe yan, naka-survive. Okay? Kaya yung anak, hindi maganda yung ano sa school. So sabi niya sa daddy niya, Daddy, we have a small gathering sa school ngayon. Sabi ng daddy niya, how small is that, anak? Sabi niya, Daddy, very small. Kasi ako, ikaw, at ang principal. Okay. Ang ganda ng no? Siyempre, kung ikaw na yun, no, suko ka, kaya para adto na po ka sa principal. Kinsay magsig adto sa principal din nga mga nanay ug tatay. Okay? Oh, wala. Oh, mga good boy, good girl atong mga anak. No? Yung isang nanay, gi-invite na naman ang principal sa school. Anhi diri sa school, kay bagis kay ni imong anak. Kabulo mo say bagis? No? Kanang bad boy. Sabi din ng nanay, kasi galit na siya, kay lagi-lagi na lang. Bakit principal? Bad boy din yan dito sa bahay. Pinapunta ba kita dito sa bahay? Abi na, suko na kay siya. No? So, ganyan. Meron talagang samaan ng loob. Pero sabi ng Genesis 3:8-9, and they hid from the Lord and among the trees of the garden, but the Lord called to the man, where are you? Anong ibig sabihin nito? Okay? Kahit na frustrated si Lord. Okay? But He pursued them. He initiated restoration. Asa man mo? Asa mo nagtago? Uy. Kita na ko imong kuan adan, agtang. No. Ganyan si Lord. No? When we break the rules, no, ang first instinct nato ng mga anak natin, they will hide from us. They will distance from us. Okay? But they also needed to be restored. So we pursue, we restore relationships. We cannot just wait for our children to come to us. Unahan gyud nato sila. Just like the Lord, He showed humility, ginuugod siya, pero niuna gyud siya. So God took the initiative, the first initiative in restoring them. Amen ba? Amen. Letter B, we father like the Father when we pursue and restore relationship, nanay dugang, with compassion. According to psychology, compassion is an emphatic understanding of a person's feeling, accompanied by a desire to act on that person's behalf.
dapat na tayo compassion para, no, we will act on behalf of the other person. See, we put it simply, compassion is when you relate to someone's situation. You relate to someone's situation, lalo na sa ating mga anak, lalo na sa ating mga pamilya. In Genesis 3:21, the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. You see, nakasala sila. Di ba itong nakasala sila, they realized na wala pala silang damit at nahiya sila. Kaya nagtago sila. Okay? So God clothed them. God heals our broken hearts and He binds up our wounds. Ganyan po ang Father natin. So even though they are kicked out now, they are sentenced to hard labor and pain, but God showed compassion. Okay? I am not giving up on you, sabi ni Lord. Look, I made for you bagong clothes. Bagong mga damit. Siguro, Lacoste yun. Kasi maraming buhaya doon noon. Ganoon. No? Mga skin, no? Ng mga hayop. So after implementing discipline sa ating mga anak, we also exaggerate our love. So to father like the Father, we should show compassion. Compassion is important for the child's development. Amen ba? So we will now come to our last point. We father like the Father when we keep a promise. When we keep a promise. May sinabi dito, don't respect someone for making a promise. Respect them for keeping it. Maraming nagpa-promise ngayon, di ba? Marami tayong hugot ngayon, maraming paasa, no? Nagpapa-promise na ganyan. Pero don't respect that one, mas i-respect mo yung they keep their promises. Okay, Daddy, mga fathers, we should keep our promise. May sinabi dito kung minsan, mas totoo pa daw ang joke kisa promise. So, ibig sabihin, wala na palang totoong mga promises. No? Kaya yung isa, suko na kay siya, kay lagi siya gipaasa. No? Ingana siya. Ikaw ba? No? Naghugot siya. Ayaw nagtuktok kung muagira ka. No? Ayaw nagkuhit kung muhayra ka. Og palihog, medyo kurug-kurug niya, palihog. No? Ayaw og sulod sa akong kasing-kasing kung mubihara ka. Char! No, merong mga ganun kasi maraming paasa. Okay, maraming promises. And you know what? Our God is a promise keeper. Okay? Without a doubt, all His promises are yours to experience. Kung mag-promise si Lord, di ba? Gagawin niya yan. 2 Corinthians 1:20, ang sabi nga, the yes to all of God's promises is in Christ. Lahat po ng mga promises ni Lord, na kay Christ na lahat yon. Okay? And that is why we say, Amen, through Christ to the glory of God. And all you have to do is to get in His Word and find your promise. Then you will also find your purpose. In Deuteronomy 4:31, for the Lord your God is a merciful God. He will not abandon or destroy you and forget His covenant with your forefathers, which He confirmed to them by oath. By oath. So, brapag juding oath, no? Mag-vow ka, mag-promise ka. So, God is always faithful. Okay? So, His faithfulness is we already find it in our Lord Jesus Christ because Jesus will always keep His promise. So, we must also learn from Him to keep our promises. And we don't keep our promise. If we don't keep our promise now, it communicates that we don't value them. This is the verse nga sige na jud siguro na kog balik-balik ni.
In 2 Timothy 1:2, ang ingon din ha, For the which cause I also suffer from these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep what I have entrusted to Him that day. Ano bang ibig sabihin yan? Paul, the Apostle Paul, siya kasi ang nagsabi nito, he was convinced na yung kinsa ang iyang gituuhan, whom he had believed, no, was able to, yung lahat nag-commit sa kanya ni Paul, labi na ang iyang kinabuhi. This, Jesus, nga iyang gisaligan sa iyang tanan, he believed that he will be able to keep all His promises, even until that day nga moabot, when God will glorify us with Him. Mo ka na ang atong Ginoo. He can keep our promise. What He promised is trustworthy. He is holy. He is perfect. And He is sinless. So we are rest assured, yun, okay, that because of this, He will fulfill all His promises, including the promise to glorify us one day. Palakpakan nga natin si Lord dyan. So to Father, like the Father, we must keep our promises at work and at our home. Okay? So how many times, guys, how many times dads, fathers, mga papa, did we fail? We failed to keep our promises to our children. Siguro hindi na natin mabilang. Okay? So, mga anak, no? Dapat mga anak din kayo na parehas po sa atong Heavenly Father. Also forgive your dad. So tell your dad, okay dad, I forgive you. But next time, wag mo nang kalimutan yung mga promises mo. Okay? At mga dad, sabihin din natin sa ating mga anak ngayon, I made a promise to you and I intend to keep it. We should intend to keep our promise. Palakpakan natin si Lord. So ngayon, Father's Day, we learn that we should father like our Heavenly Father. Kay dako jud og impact para sa atong mga anak kung na-engage na father. There is a lasting influence to our children, especially if we took that model, no? Ang gihimo nato nga model ang atong Father nga nato nasa langit. Okay? So for our past nga mga failures, God will not remain angry sa ato. Of course. Diba? Si Lord, He is faithful. He will forgive. He is always faithful to forgive. And when God forgives, He forgets. And He even throws yung mga past natin, mga kasalanan natin, dun sa dagat kasi kinalimutan na nga niya lahat. So today, fathers, as we celebrate this Father's Day, okay, God is giving us a new beginning. God is giving us a second chance. Okay? So this is to all of us, fathers and all fathers to be. So ano lang natin, we just start to change and submit to God. Kung hindi tayo nag-obey kay Lord noon, okay, much more na mag-obey na po tayo ngayon. So just improve your communication. Okay? Kulang lang, no? May mga communication gaps lang tayo kung minsan. Our Father in heaven, hindi talaga siya nagkulang to communicate. Okay? And then provide our children, our families for the best, not only material, but also their emotional and their spiritual needs. Okay ba tayo dyan, mga dads? Malaking amen ba? Amen. So, we also set clear boundaries. No? Kailangan hindi rin lahat
luho na lang sa kanila if it will not give them any good. Okay? What is right, and what is wrong is wrong. And fathers, forgive. You should be the one to initiate restoration. No, tayong mauna. Kung minsan, yung mga anak natin, lalayas na yan kasi hindi talaga yan sila gusto mauna sometimes. Di ba? Kaya nila tayong tiisin, pero tayo hindi natin kayang tiisin ang ating mga anak. Okay? So, exaggerate your love. No? Okay? Dili lang ang pronunciation ang exaggerate. No? Ang atong gugmagyod. And last is, keep your word. Keep your promises. Your word is your commitment. So, mga daddy, happy Father's Day. And today, we start to learn to father like our Heavenly Father. So, let us be ministered by this song. And as the song, no, makikinig tayo sa awitin ng ating pao. Can I request all fathers to come in front dito sa... Mamaya na. Okay. Surprise. Yes, makabalos na ko. Okay. Hi pa, happy Father's Day. So the question nga tubagon ako karon is what are the traits that made an impact sa ako No, so first is, He planted eternity in my heart. Ang faith jud kay Lord, gikan jud na kay Papa. No, so I'm thankful for that. And ma-amaze ko ana saya ka nang sa balay. Hili kay na siya mamina og mga videos about scriptures. Ingana ba? Ingana siya ka-passionate. No, so when it comes to the word of the Lord. No, so ma-amaze ko sa iyang mga serious insights. Kaya na po yung mga times, mga jokes po ang iyang mga insights. No, so it's very admirable sa ako kay ginatagaan jud niya ang weight. Ginatagaan jud niya weight ang word ni Lord. Ayan. So, and secondly, He planted the song in my heart. No, kay tungod sa iya nahi mo kong worship leader karon. No? Kay madunggan naman ako na si Papa sa ona, ganan jud na siya sige kanta. No, so I believe nga gikan jud na sa iyahang love of singing, nga na-love pud nako ang singing. Mo nang gihatag nako ako ang voice kay Lord. Amen. And lastly, si Papa siya, good communicator jud na siya. People person. People person jud na si Papa. No? So kung asa may mag-adto-adto, pangitaon jud na siya sa mga tawo. Asa imong Papa? Si Tora, kung mga family gatherings, wala si Papa, pangitaon jud na niya, mangluya na siya kung wala si Papa. Pati si Auntie Bibit, mangluya jud na, wala si Papa. Kay siya man jud nagadala sa atmosphere na sa family gatherings, mugaan ang atmosphere pag naa siya. Idolatry na Okay? No, so ibig sabihin, kung ginapangita, it's something positive, right? Kung ginapangita ka sa mga tao. Even mga random strangers nga wala ko kaila, kay mga friends day niya, no, so, asa imong Papa? And they would always say something very positive about my father. No, so it's something na nga admirable jud kaayo. Kay ibig sabihin, maayo jud ka nga tao pa. Maayo jud nga tao ang tanaw sa mga tao sa iyaha. Okay, so and ma-amaze lang ko how His presence back can change the atmosphere of the room instantaneously. No, gloomy na, usahay gloomy ang mga conversations, pero kung magsugod na gay siya abri sa iyang baba, ma-change ang tanan. Na, so, ingana siya ka good communicator and kabalo siya initiate og conversations, which I do not know how. Sanguin ko, pero dili ko kabalo mag-initiate og conversation. Pero si Papa, bisag first time kaniya makauban, mag-click dayon mo. Ingana ka paspas, no? Ingana ka very welcoming ang iyahang presensya, ang iyahang personality. And that's one thing I would want to learn na makuha pod nako kay it's very useful in the ministry when dealing to people. So happy Father's Day pa. I love you.
Thank you, nak. Murag makahilak ko. Pero mas una pa na mo hilak si Tora ba? Okay? Thank you. Wala ko kabalo nga anak di ay. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. Let's all stand. It's all who stand? I am. You're a good, good father. I request all dads to come out here. It's who you are. Kanan nga dads. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Okay, before we pray for the fathers, ako ngayon nga mag-forward ang mga daddy. Come forward as we allow our children. They will have a special number dedicated to you, mga daddy. So mga children, pasok na. Doon na sila ay special presentation para sa atong tanan, labi na sa atong mga daddy, mga tatay. Come on, kids. Palakpakan natin nating mga anak. Come on, kids. Yeah, palakpakan nato ang mga teacher. Sige. Grabe si Pupoy. Ikaw gaw na good, Puy. Grabe. Wow. Oh, naitsoy kayo. Nakasunglasses pa. Wow. Ang mga papa sa taas, pwede po mo magbaba dire, ang mga daddy. Kato mga nagplano nga maging daddy, ayaw sa. Di alam sa mo. Hello. 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 Okay? Wala na yung mga tatay dyan sa taas, pwede mo maghinahinay o baba. Okay, one more time, palapakan natin ang ating mga anak sa kanilang special presentation. Okay, mga anak, mga apo, para sa mga tigulang pareho sa ako, apo. Magandang hapon
Church. Sa lahat ng mga papa, daddy, tatay, para po sa inyo ang kantang ito. Happy Father's Day! Are you up for a little song and dance? Let's get up on our feet, raise our voices, and sing a song of praise to our Savior. I love you, Lord. Your mercy never fails me. All my days I've been held you in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. While I lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When I lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Amen. Palakpakan na. Let's pray. I-pray nato ang mga bata. Ginoo, salamat sa among mga anak, mga apo. Lord, we declare they will grow up, Lord, nga mga godly nga mga anak. They will be not only mighty in the land, but also mighty in the kingdom, Father.
In Jesus' name. And Lord, akong gipray ang tanan, Lord, nga mga daddy, mga tatay. Lord, we come before your presence. Nga gamiton nimo, Lord, ang mga tatay, mga daddy. Lord, mga erpat, Lord. Nga sila, Lord, magapaminaw sa imo. That you will use the fathers, Lord, and the parents, the mothers, in raising up a godly home. Father, we have failed in the past, but we can change, Lord, because of your presence. O kung kami lang, Lord, dili na mo kaya, but because of your wisdom and your guidance, we can be better fathers, O God. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan natin si Lord. And then, as you go back, meron kaming special na token para sa mga daddy. Ayaw mo kalimot. No? Doon na mo idawatan ninyo ang mga token para sa tanan nga mga daddy. Amen. Hinay-hinay lang na o. Careful. Slowly. So tanan nga daddy, don't forget to receive your special token for our Father's Day. Oh, thank you. Sige, palakpakan natin si Lord. No, ang gagaling ng mga kids natin. And to all our fathers, congratulations. Okay? Pwede na nating ilabas mamaya ang ating mga families. Okay, I will now be talking to our new friends. Sana po kayo, nandito pa ba kayo? Can you just stand please? Okay? Lahat ng mga new friends natin, dito sa taas, kasali tayo dito. Dito sa taas. Can you just stand? Okay? Gusto ko lang na huwag tayong lumabas dito na hindi natin natatanggap, no, sa ating buhay yung ating Father in heaven. Sige, can you just stand please? Okay, sana sila, yung mga new friends natin. Nandito lang yung kanina. Palakpakan natin yung mga new friends natin, okay? Sige, huwag kayong mahiya, no? Nandito na tayo ngayon. Okay? Dito sa taas, okay, nandun. Sige, palakpakan natin ang ating mga new friends. Mag-pray lang dawato nato si Jesus, our Heavenly Father, no, to be also our Father. Okay? So that we can ask anything from Him. Okay? Magiging ama natin siya, and then tayo ay kanyang mga anak. You see, God loved us so much. Now, 2,000 years ago, He died for us. Aron pa sa iluot ta sa ato mga sala. Ang himo lang nato, we will pray this prayer to receive Him, and pray this prayer by faith nga murag imuha jud nga prayer. Sige, sunda ko sa inyong pag-apo. I-confess gyud nato no, sa atong mga baba. Sige, mag-pray ta. Lord, thank you for you have spoken to us today. That we will, Father, like you, Father. And Lord, thank you because you love me. You have died for me para pasayloon ko sa akong mga sala. And so karon, Father, salamat sa imong anak, si Jesus, nga namatay sa krus para pasayloon ako. Dawaton ako siya nga personal nga manluluwas. Dawaton ako si Jesus nga personal nga manluluwas sa akong kinabuhi. Siya na ang akong Ginoo. Siya na ang akong Lord. O siya na ang akong Master. Salamat, Father, sa salvation, sa kapasayloan nga imong gihatag sa ako. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. And if you have prayed that prayer,
your name is now written down in glory. Lord, daghang kayong salamat, O Lord, for what you have done in our midst this afternoon, O God. Thank you because you have spoken well, O Lord. And Lord, hinatunta nga kaming tanan, especially our fathers here, O God, have also listened well to your word, O God. Lord, itugyan namo tanan karon nga adlaw para kanimo. In Jesus' mighty name, amen and amen. God bless us all. Thank you for the gift. Good afternoon, church. What time is it? Happy Father's Day sa atuang mga papa o murag mga papa. I am John Ray A. Buya, a disciple of Jesus Christ, under leadership of Sir Brian Baloro, Junior Christ Hunters. Our key verse is found in Luke 19:10. If you are lost, God will find you. So mag-throwback ta sa ako ang past life. My life before Christ, wala man may nagsuffer sa life kay si Lord keep providing man sa among family. Because sa hard work sa ako ang papa, mahatag nila among gusto. Pero ako ang mga decisions lang sa kinabuhi ang nagdala sa ako sa dulom nga patuan. Naabot ko sa point nga giguba na nako ako ang pag-eskwela tungod sa ako ang pagka-addict sa computer o sa sigig sabay sa mga barkada. Natoy time nga almost 2 months ko wala nagasulod sa eskwela. Ang pagtuon nila papa nagasulod ko, pero gadiretso day ko sa akong mga barkada o sa computer shop. Pag-abot na ko dito sa akong patuan, dili di ay good morning ma'am and sir. Akong ginaingon. Ang ginaingon din ako nako ay boss, open time. Kaya sa computer shop man magdiretso. So naatoy time na gi-chicken pox ko ato. Almost 2 months po ko wala. Nag-text ako ang teacher sa akong papa. Sir, wala lagi gasulod si John Ray. Wala pa siya naayos sa iyang chicken pox. Then, nag-ingon si Papa na, hala ma'am, 1 week pa lang man, naayo naman ang iyang chicken pox, nganong wala man siya gasulod. So, mo to, grabe ang kasuko kayo sa akong Papa. Nakahilak siya sa akong tubangan o first time na ko siya nakita nga naghilak siya. So, pero tungod kay wala ko kay Lord, marag okay rasad sa kuha. Though wala ko ma-feel nga kaluoy. Tungod kay siguro kay kontrolado na ko sa demonyo ato na time. Nakaingan ko sa akong papa na pang magundang na lang ko og eskwela kay magtrabaho na lang ko. Then si papa dili siya magsugot kay ang gusto niya na makahuman jud ko og eskwela. Moto gibundak ni papa ang ako ang cellphone siyang kasuko, pero pagkaugma kay gipalitan rasad ko niya og bag-o. Grabe ang love o sacrifice na ang sacrifice kay sa ginahatag nila papa ug mama sa kuha. Mao day ning hadlok day og wala ka kay Lord. Baliwala na lang sa imuha ang magbuhat og mga sala. So sige gyapon kog balik-balik sa akong mga sala even na ingato ang nahitabo. Moto na lulungsad ko sa mga barkada, sige glaag, sige adto bisag asa sa balay sa uyab. Na ako'y barkada, parmintin ako sabay na mag-text na siya na ano siya part, mag-study na ta. So ang ibig sabihin na study, dili tayo ato sa eskwelahan kay maglaag di ay. So pag maingon sa study, so automatic na nga maana na ko na asa ta maglaag. So pero praise God kay kaning barkada nako kay nadala na ako sa kay Lord og napakilala na ako si Lord siya og disciple na ako siya karon. Pero nag-conflict lang sa iyang work sa taga Sunday pero nagatalk Japon me about kay Lord o ginapadayon na mo ang suinil.
So nagasulod ako sa mga ungodly relationship, syempre kay tungod ungodly man, prone jud sa mga sala. If wala ko nakita ni Lord, siguro kay isa na ko sa nag-celebrate og Father's Day karon. Wala na ako ginakaulaw. Ako ang before na life, bisag unsa pa nakahugaw, kay tungod gibag-o naman ko ni Lord. How I came to Christ. Gipangita ko ni Lord og nakita ko niya, tinuod jud itong sa prodigal son, na bisag unsa ka kahugaw kabaho, si Lord handa japon kagakson og dawaton ka. Gigamit ni Lord ako ang leader na si Sir Brian. Dili lang ko ganahan sa pamaagi ni Lord kay tungod gibagsak sa kuniya sa subject ni Sir Brian sa tax 102. Mo to na sige ko overthink kay ang 72 na grado dili man makaya pason sa floor wax ni. So, around mga 6 p.m. ato na pagka-day, nag-send si Sir Brian og Gmeet sa kuha kay pandemic time man to. Nagingon siya sa GC na mo na basig kinsa ang gusto mag-join. Join mo guys. Then, sa sige na ko overthink, mo to na murag free man pug ko, nag-join ko. Pero akong intention ato iba. Ko mag-join kaya ako, basig makaya pa mahila ako ang grado ani, mahangyo pa si Sir. So, pag-join ako, dito na ako nabalaan nga, word ni Lord, di ay ang ginashare ato na Gmeet. So, naganahan ko og paminaw, pero, nadya po'y kaguol kay bagsak man. So, after nag-chat si Sir Brian, after Gmeet, gi-invite ko niya sa church, o dito nag-start, hinay-hinay, nagbago ako ang life. Pero, wala nagbago ako ang grade sa tax. Naging committed ko kay Lord o sa church. Diri na ako nabalaan, unsa ako ang purpose sa life. Diri rasad ko nag-start na mangarap o nakabalon ako kung unsa di ako ang future na gusto. Gi-change ni Lord ako ang batasan nga ma-pride. Gibili na ako sa cross ako mga sala. So look, I am now happy and joyful person. Lami man dahil sa feeling na kanang walay burden sa imong heart. Napadyod ang imong mga leaders o imong mga brothers na ready parminti maminaw sa imuhang mga paglangi. O sigurado jud ka nga mahatagan nila og advice na makamaayo jud sa imuha. Dili nang barkada nimo before na pag mag-share ka sa ilang nga naka ginakasukan, ang advice imuha kay sumbaga ra gud na pag magkita mo. So praise God kay karong June 25 na day ako ang graduation. Truly God is working jud sa ako ang life. Last month, nag-worry pa ko tungod kay basig after graduation, dili dayon ko makakitag-work. Sige ko overthink na basig dili ko maka-work dayon kay gusto sad nako na maka-start dayon sa kuwang career. So habang nagahigda ko, nag-scan ko sa Bible og nabasa na ko ni na word in Psalm 126 verse 6. Man say, show me, I trust you. God says, trust me and I show you. So ang revelation sa kuha, muragi kasabaan ko ni Lord. Nganong nag-worry man ka, na naaman ko. Trust me, continue to serve sa akuha, o ako na ang bahala sa imuha. Then, praise God, before mag-June, naay 3 job offer na abot sa akuha. O amazing kayo, kay ang dalawa, related pa dyan sa akuang course. So, ako ang gibuhat o gipili, mas gipili na ko ang dili related sa akuang course. So, karon nag-start na ko og work sa Converge. With good position and good salary, maka-provide jud sa ako ang needs sa mong family o maka-help sad sa pag-start na ko og life group. Truly, God is amazing jud. Ang buhaton na lang nimo is trust it to serve. I am not perfect, but I'm constantly growing, learning, and striving to be the person God created me to be. So let's pray. Lord, we thank you for your faithfulness. Thank you that we can always trust in you. You are an abundant God, and out of your great mercy, you have given us so much. We give you this offering today. With it, we worship you and give our all selves to you. Please now take it and use it at your kingdom and your glory. Extend and multiple its reach and influence, we pray. May it be great blessing to many. We ask all this in the powerful name of Jesus. Amen. Amen. Let's give.
Isang napakagandang hapon sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga first-timer. Welcome to CCFI Christian Church Fellowship International, and happy Father's Day to all our fathers. Here are our announcements. This is our Sunday service schedule, 10 a.m., 2 p.m., and 5:30 p.m. Visit us on Facebook, Instagram, and YouTube at CCFI Jensen. Gumising na ng maaga for our dawn prayer meeting, 5 a.m. every first Saturday of the month. At kung gusto niyong mabigay through bank transfer, here is our BPay account, GCash, and PayMaya. And happy birthday sa lahat ng nag-birthday this week. Happy birthday! Announcement, live class party. Announcement, live class party on Sunday na, 12:30 sa kids room. And yes, amen. Let's all stand up. Let's be in the receiving mode. Let's raise our hands. Let's receive the Lord's blessing. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. We sing Amen. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children.